Lacson, maraming alam mo si Lacson araw-araw may sinasabi siya 'no? Araw-araw din siyang binabalita ng mga hindi bayarang media. O yan sinasabi na namin na hindi kayo bayaran. Yan ang gusto niyong marinig, 'di ba? Hindi kayo bayaran. Araw-araw, kahit na ano sabihin ni Lacson, ibabalita yan ng mga hindi bayarang media. Hindi bayarang media. Ayan, gusto niyo yan eh. Araw-arawin namin kayong tawagin, hindi bayarang media. Okay. Sabi ni Lacson, huwag manggulo. Address niya to kay Address niya to kay Cayetano. Huwag manggulo, makilahok. Tapos, kung ano ipinaglalaban nila sa floor namin pag-usapan. Huwag sa Facebook. Kasi hindi naman siya madedebate sa Facebook. Ang pwede kami magdebate sa plenaryo. Naghamon pala ng debate to si Ping Lacson. Mga kapatid, 1,239 po tayo. 335 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po kayo. Okay. Kung pakikinggan mo lang si Lacson at hindi mo panonoorin yung ginagawa niya, ang gaganda na sinasabi, di ba? Huwag kang manggugulo kay Tano. Makilahok. Tapos kung ano pinaglalaban nila, sa floor namin pag-usapan. Okay. Dalawang action mo ang hindi tumutugma dyan sa sinasabi mo. Nag-privilege speech ka. Minsan. Tapos, tatanungin ka sa privilege speech mo idedebate ka. Mag-interpolation si Marcoleta. Idedebate ka. Ayaw mo. Ano kondisyon mo? Magpapa-interpolate ka lang pag pumirma na sila sa sa partial report mo. Na napaka-importante. Partial report. What is partial report? Kung yan po ay school card, first grading pa lang. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, sinasabi mo na sa plenaryo kayo magdebate, ayaw mo namang makipagdebate. Privilege speech mo na. Ayaw mo pang tumanggap ng katanungan. Debate pa pala gusto mo. Kaya magandang pakinggan yung sinasabi ni Lacson. Pero yung ginagawa niya, taliwas sa sinasabi niya. O ikalawa, nagde-debate kayo. Ano pinagdedebatehan ninyo? Kung isasalang ba sa plenaryo, kung pwedeng umattend yung mga hindi makaka-attend sa kadahilanan ng batas, pinag-uutos ng mga hukuman, o yung iba nagtatago, kung pwede nyo bang pagdebatehan, hindi pa po yung yung AK kung pwede bang pagdebatehan, yung sinasuggest ni Senator Marcoleta na makalahok sila sa pamamagitan ng teleconferencing. Anong ginawa ninyo? Nakipagdebate ka ba? Sa plenaryo? Nag-walk out kayo. Tapos pangangaralan mo si Cayetano na wag daw sa Facebook magsalita. Sa plenaryo daw magsalita. Hindi naman kayo aatrasan ni Cayetano sa plenaryo eh. Isa pang mahusay dumakdak yan si Cayetano. Sinecure niya sana muna yung pagkapanalo niya. Inuna kasing mang-uto eh. Gusto kasing utuin pa yung grupo ni Soto eh. Kala niya makukuha niya yung sa tokis eh. Isa pang matokis kasi. Di na lang diskarte yan. Paano Anyways,
Pero eto tandaan po ninyo anong gustong pagdebatehan ni Marcoleta tsaka ni Cayetano sana? Kung puwedeng makalahok sa video conferencing yung mga makukulong at yung mga wala sa plenaryo dahil sa ano pa mang kadahilanan. Nag-walkout sila, hindi sila nakipagdebate. Yan ang katotohanan. Ngayon, eto po may panukala si Lacson. Actually, pabor ako dito pero iba po yung ano niya, iba po yung dahilan ng panukala niya. May panukala si Lacson na ito, dapat daw pag-aralan nila kung papaano gagawa sila ng mechanism na yung mga isususpende ng korte ang pagiging senador dahil sa mga kaso ay makagawa sila ng paraan para mapa-attend. Ang suggestion nga ni Lacson, pwedeng mag-issue yung korte na tuwing merong Senate hearing o Senate, anong tawag doon, trial, impeachment trial, escortan si Jinggoy at iba pang mga mabibilanggo, escortan para maka-attend sa Senado. Tama naman yun, di ba? Maganda naman panukala yan. Okay. Pero ano yung purpose? Kasi ayon kay Lacson, eto po, nasa linya pa rin to na pabababain Kunwari lang na gusto nilang umattend. Kasi pwede naman talagang umattend na lang kung nagpasya sila sa Senado. Yung hinihiling ni Marcoleta na maka-attend sila through video conferencing. Bakit ayaw ninyo yun? Bakit gusto nyo pa na escort ng, di ba, ano po mas madali sa tingin ninyo? Kung nakabilanggo si Jinggoy, kada atin siya ng hearing, escortan? Or ipakulong nyo sa Senado? Si Jinggoy. At yung iba pang senador na makukulong para hindi na po kayo mag-escort pa ng mga pulis mula sa kulungan papunta dyan sa plenaryo. Or teleconferencing. Kaya lang, hindi sila magte-teleconferencing. Bakit? Di parang inamin nila na tama si Marcoleta at si Cayetano. Ayaw nga nilang palabasin na tama si Marcoleta at si Cayetano. Tapos papayag sila sa teleconferencing para nilang inamin na mali yung walkout nila. Kaya hindi nila, kita mo, hindi binanggit yung teleconferencing. Ang danger kasi nito, baka kunwari lang, yan lang yung premise ni Lacson para maisampa pag-usapan at pagbotohan nila na pwede nang hindi isama sa botohan itong mga senador na nakakulong at mga hindi nagpapakita. Sa ganun, aayon yan dito sa plano nitong mga congressman na wag 16 ang bilang para makonvict si BP Sara. Nakukuha po ninyo? Ginagawa na nila ng paraan, nilalatagan na nila na kunwari legal para maipilit nila na hindi na po yung 2/3 ay 16, kundi 2/3 ng mga existing senator, yung nakakadalo. Kaya talagang ano po yan talagang dapat hindi bumitaw ang mga mamamayan, mga nagbabantay. Kasi gagawa sila ng paraan para mapababa ng 16 yan. Nagawa nga nilang gawing quorum yung 12. Kahit ang linaw po sa konstitusyon natin na 13 ang majority ang quorum. Kasi nga, sinasabi ng mga yan, wala naman yung mga yan Hindi nila tayo kayang pigilan kahit na ano kaya nating gawin.
Madaldal lang yung mga Duterte supporters na yan, pero hindi niyan kaya na, yan yun eh. Kakampi natin yung mga Dilawan, kakampi natin yung Makabayan Black, kakampi, yung mga sanay sa rally, kakampi natin. Kaya yung mga Duterte na yan, wala yan. Minimenos lang. Kasi nga, kinakaya eh. Nakailang bendalo na ba sila? Kaya itong sinasabi ni Lacson, maaring parte to ng mas malawak na pagtatangka na ibaba sa 16. Pero may sinabi siya rito eh. Oh. Ang sinabi niya kasi, nakalagay sa konstitusyon, 16 votes are needed for conviction. Kunwari, ang sinasabi ni Lacson, halimbawa raw, kung siyam daw, yung makukulong, di 15 na lang yung natira. Kung 15 na lang yung natira, hindi kahit na bumoto lahat yan, pabor kay sa conviction ni BP Sara, hindi pa rin uubra dahil 16 to convict. O, nilalatag na nila yung premise eh. Kung may makukulong na siyam, pag hindi nila ginawa ng paraan, 15 lang sila dun. Kung ang boboto lang 15, kahit na ano ang boto nila, hindi sila aabot kahit masiro pa nun. 15 ng boto, hindi pa rin aabot ng 16. Kaya daw dapat pag-aralan. Pag-aralan na nila yan. O yan ang babantayan natin. Baka sa kaaaral nila, bigla nila ideklara na hindi 16, ang 2/3. 2/3 lang ng mga natirang senador. Utot nyo. Kaya nilagay ang 16 o 2/3 para mahirapan yung magpapa-impeach sa mga matataas na tungkulin. Kung pabababain nyo yung bilang na yan, 2/5 na yung pag-impeach sa mga presidente, vice president, Supreme Court. Pinahirapan ba? Opo. Pinahirapan po yung pag-impeach dahil binoto yung mga yan. Yung presidente at vice president, binoto yan ng milyon-milyon Pilipino. Tapos ang magpapasya lang, 24 na senador. Babalik ta rin nila yung boto ng milyong-milyong Pilipino. Kaya dapat pahirapan. Yan po yung intention niyan, hindi basta-basta. Putya kung pabababain nyo yan, 24, gagawin yung 12 lang. May impeach dahil kalokohan na yan. Ano yan? Kada merong pagkakaisahan lang. Nakalagay po sa konstitusyon, hindi po yan. Kaya nga yung 13, hindi po nila maipilit na sila yung legal eh. Ngayon, magiging legal na sila. May hudas na eh. May atin na eh. Kahit na ano sabihin ni Villanueva, siya po ang susi para maging legal na Senate President si Win Gatchalian. Pero sana nga hindi siya maging Senate President para mataplaugan. Tuta lang naman din yan. Anyways, yun po ang nakakatakot dun. Na nilalatag na nila ngayon yung usapin, paano yan pag may siyam na nakulong? Di 15 na lang. Etc. etc. Kasi minimenos na nila tayo eh. Sa tingin siguro ng mga to, hanggang daldal lang yan. Yung mga Duterte na yan, hanggang ingay lang sa social media yan. Sana nga 2028 na bukas, no? Para eleksyon na, makita nila kung gaano ka-powerful yung Duterte talaga, no? Ito po ang kinakailangan nating abangan. Yung sinasabi ni Joel Villanueva na siya'y walang kinakampihan. Putya, pag bumoto ka kay Sherwin Gatchalian, may kinakampihan ka na. Ang problema kasi, nanghuhudas ka na, niloloko mo pa mga tao. Hindi mo pa aminin.
Ayoko na kay Cayetano, dito na ako sa kay Win Gatchalian. Tapos. Nanloloko ka pa eh. Sasabihin mo walang kampihan. Ayaw ko lang ng mga awayan. Anak ng pupa. Tatandaan namin kayo. Mga kayo ni Chis Escudero, ano kayo ha? Re-electionist. Sana lang sana po Vice President Sara Duterte, isama mo sa lineup mo si Jinggoy. Kasi nagpakulong na eh. Sana masama siya sa lineup. Para naman maiboto natin. Para yung pagsasakripisyo niya, hindi siya bumigay. Nasayang yung sakripisyo ni Bato tsaka ni Jinggoy. Ngayon, sasabihin pa, dapat daw taong bayan ang pakikinggan, hindi yung mga kasama. Hindi yung, biruin nyo yun. Biglang taong bayan. Bet nakipag-usap sa inyo yung taong bayan? Umikot kayo sa buong Pilipinas at sinabi na manghudas ka. Yun ang sinabi sa'yo ng taong bayan. Pumunta ka sa Mindanao. Sinabi sa'yo, o hudasin mo yung mga kasama mo dyan sa 13. Taong bayan kayo ng taong bayan. Putya, hindi na.